Saglit lang po, ah. Hintay mo lang, hintay lang, saglit lang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الحي القيوم الذي جعل أحب الأعمال إليه ما يدوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القائل أحب الأعمال إلى الله أدوامه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dito muna tayo. Alhamdulillah, tayo ay pasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ay pupuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Siya ay gusto niya yung mga maraming gawain na kahit maliit, ang importante patuloy-tuloy po. Sa ganun pa man na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga gawain, ang kahit maliit, ang importante palagi po ang ginagawa. Okay. So, alhamdulillah, tayo ngayon dito po tayo muli sa pagtipon-tipon natin dahil ang gusto natin na gumawa ng kabutihan o magsaliksik ng kaalaman o magbigay ng kahit kunti kaalaman sa ating relihiyon ng Islam, lalo na ngayon ng buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, ang ating paksa ngayon ay kabutihang loob at paggastos sa kabutihan at pag-anyaya sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kabutihan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ang ugaliin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at mas lalo po ang kanyang ah, mas lalo po ang lumaragdag ang kanyang pagbigay o kabutihan sa buwan ng Ramadan, dahil po ay si Jibril, anghel ni Jibril alayhi salam, ay magkikita po sila tuwing gabi ng Ramadan. Alhamdulillah, mayroon mga paraan ng pagiging pagbigay sa mga gagawin. Ito po siya. Isa po dito na as-sadaqatu bil mal, yung pagbigay ng gawang-gawain ng sadaka sa pamagitan ng pera.
sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. Sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. Ang pag-abot o pagtulong sa ito po sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa sadaqatun bil mal." Ito po ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi po nababawasan ang kayamanan o pera dahil sa pagsadaka, dahil sa pagbigay ng sadaka. So hindi po siya mababawasan, lalo na po sa mga nangangailangan na at saka mahihirap. Pangalawa, ang paraan ng pagbibigay, iftarus saimin, yung magpa-iftar ka, magpakain, magpa-break ka sa mga magpapasting, pwede sa mga masjid o kaya sa mga bahay o kahit saan lugar o inaabot mo na lang sa mga daan-daan, sa mga daanan. Ang importante intention mo ay kaya ay magpa-break sa fasting. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi la yanqusu min ajrihi syai'a." Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino man magpa-break sa mag-aayuno na may gantimpala siya, tulad nung gantimpala na mag-ayuno na yun, hindi mababawasan ang kanyang gantimpala kahit kunti, hindi mababawasan. Ibig sabihin po dito, kung pinabreak mo sa pagpapasting na ang may reward sa halimbawa lang, example na 1,000 ang kanyang reward sa pag-ayuno niya, so may reward ka pa rin na tulad ng reward niya na hindi yon mababawasan. Pangatlo, i'anatul muhtajin, yung pagtulong sa mga nangangailangan. Tulong sa mga nangangailangan sa pamagitan ng mga pagkain o kainin o kaya mga damit o kaya sa mga pagtulong sa mga nangangailangan sa pamagitan ng pagkain o kaya mga damit. Sabi ni Allah subhanahu, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dito, "Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi." Si Allah subhanahu ay si Allah na dyan ang tulong niya sa kanyang alipin, madama al-'abdu fi auni akhihi, na ang kanyang kaligayahan ng kanyang alipin na tumutulong din sa kanyang kapatid. Kung gusto natin na tinutulungan po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan natin din na tumutulong sa ating kapwa o sa ating mga kapatiran, mga Muslim, na nangangailangan kahit kunti man. Kahit kunti man na tumutulong po tayo sa kanila. Pang-apat ng larawan na kabutihan, kafalatul aitam, yung pag-aaruga sa ulila, yung namatayan ng tatay na hindi pa siya umabot sa tamang gulang. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dito, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah," wa asyara bi tihi wal wusta. Sabi ni Propeta, ako sabi na at mag-aaruga sa ulila, alintulad kami ang dalawang daliri sa paraiso. Ibig sabihin, magkasama po sila sa paraiso. So pag aruga dito sa aitam, inaalagaan mo siya, pinaaral mo siya, ginagastusan mo siya. Kung may kayamanan siya, lupain o anong uri ng mga kayamanan na inire-rescue mo, inaalagaan mo pa rin para paglaki niya na hinamulatan niya at pakikinabangan niya pag malaki na siya. At saka aramil, yung mga aramil dito, armila, yung mga balo o mga balo. So ito po din, kung sinong tumutulong sa kanila, na yung gantimpala niya, parang nakakuha na yung ajar, yung reward na pagpapasting, pag-ayuno sa araw at pagsasala, pagkiyamulay sa gabi. Yun ang reward sa tumutulong sa mga balo. Then,
kasali dito sa larawan na pagbigay ng kabutihan, al-musamahatu fil masyari'il khairiyah, yung magtabarru ka, mag-donate ka sa mga ginagawa ng kabutihan tulad ng masjid o kaya balon, gano'n. Hindi mo ma-feel dito na kung hindi mo ginagawa at saka may hadis dito, hadis ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Kung sino man na makapagpatayo ng masjid, para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pinapatayuan din siya ng bahay sa paraiso. So hindi ibig sabihin dito na kailangan mo mabuo yung masjid mag-isa ka lang. Mag-share ka lang kahit kunti, kahit maliit, kahit kulang, pasok ka na po doon sa nakapagpatayo o nakapagpagawa ng masjid. Kasali din po yun sa sadaqatul jariyah. O hafrul abar, yung maghuhukay ng balon, ganun. Kasali din po dun sa sadaqatul jariyah. May hadis dito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibni Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kung kasali man namatay na ang anak ni Adan, ay napuputol na po lahat ang yung gawain nila maliban ang tatlo. Ang sadaqatul jariyah, ibig sabihin ng sadaqatul jariyah, isa po ang sadaqatul jariyah, ibig sabihin dito ay gumagawa ka na pinapakinabangan ng mga tao tulad ng masjid o madrasa o kaya tubig o kaya maghukay ng balon, ganun. Basta pakikinabangan ng mga tao at yung ginagawa mo na yun na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hangga't ginagamit nila o pakikinabangan nila ay patuloy pa rin ang reward niya, sa'yo hindi po mapuputol hangga't ginagamit nila yon. Okay. Dito, sa buwan ng Ramadan, mga gawain dito sa buwan ng Ramadan, ad-da'watu ilallahi fi Ramadan, yung ah, ng pag-anyaya sa buwan ng Ramadan o pagpalaganap kahit anong dakwa sa buwan ng Ramadan. Okay. Pag-anyaya sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sinabi ni Allah sa Quran, anyayahan mo ang mga tao sa landas ng inyong Panginoon ng may karunungan at mabuting paalaala. So ito po, kailangan sa atin na mag-share po tayo o mag-abot tayo ng kabutihan o magsabi po tayo, i-share natin kung anong kaalaman natin kahit kunti lang sa ating mga kaibigan o sa ating mga kamag-anak o sa ating mga kapatid. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am." Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung gagabayan ng Allah sa pamagitan mo ang kahit isang tao, ito ay higit na mabuti para sa inyo kaysa sa mga pulang kamilyo. So sa panahon nila noon na o kaya kabayo dito, rin yan. Okay. Mahalaga sa kanila yon. Sa panahon natin ngayon, kung anong mahal sa atin o mahalaga sa atin ng sasakyan, tulad noon pa sa kanila. So mas mabuti pa yung nakapagturo ka, nakapaggabay ka na isang tao, kumbaga isang alipin na hindi Muslim, tapos nadakwahan mo siya, naging nakapag-Muslim dahil sa'yo. So mas mabuti pa yun, yung isa na pag-Muslim mo, naturuan mo sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaysa doon sa
kayamanan na yun o doon sa pulang kamelyo na yun. Mas mabuti yung isang tao na turuan mo. Bakit? Kasi maraming siyang nagagawa. Lahat ng ginagawa niya, pagsasala niya, pagpapastig niya, pagbasa ng Quran, dahil ikaw yung dahilan, ikaw yung paraan na kaya nakabasa siya ng Quran, kaya nakapagsulat siya, kaya nakapagsala siya, kaya nakapagpasting siya, kaya alam niya yung pamaraan mag-Hajj, pamaraan mag-Umrah, alam niya yung limang haligi ng Islam dahil sa'yo. Inanyayahan mo siya na makapag-aral o talikudan niya yung kakristyano niya na napag-Muslim siya dahil sa'yo. So maraming kabutihan yung napunta sa'yo po. Mandalla ala khairin kafailihi. Kung sino man maggabay sa kabutihan na may reward siya ng alintulad nung ginagawa ng ginabayan niya. Alhamdulillah. Okay. Mga paraan, dito po tayo sa mga paraan ng pagdadakwa, mga aralin na at panayam sa mga masjid o sa ibang lugar. Sabihin dito po magbigay ka ng mga aral o lecture o about sa Islam sa loob ng masjid o sa loob ng bahay, kahit saan importante pinalaganap yung Islam ng isang hadis o isang aya o isang reminder na about sa Islam o kahalagahan ng Islam o kahalagahan ng Ramadan o paano magayuno. Kahit lang isang hadis o kahit lang isang aya, tulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau aya. Ipaabot ninyo po ako kahit lang isang aya. Ibig sabihin dito kahit isang kabutihan, ma-explain mo, maituro mo. So, yun po na pag-anyaya na yun sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangalawa, tawji'ul kutaybat wal matwiyat nafi'ah. Ang ibig sabihin po, pamamahagi ng mga aklat o pilyet o kaya mga template ganon about ng Islam, pakikinabangan mga iba to, may binabasa sila tungkol sa Islam, hindi natin alam kung sino nakagawa doon, kung sinong halimbawa about pag-abot ka ng maliit lang kitab na about sa Islam o about sa sala, about sa udu, about ng kahalagahan ng Quran, dahil pinahalagahan ng Quran, dahil na binigyan ng time pagbasa ng Quran dahil doon sa inabot nyo ng maliit ng template o kaya ng maliit ng books, pakikinabangan nila, may reward po. Da'wa na po yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa na po yun pagpalaganap sa da'wa ni Allah subhanahu sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo dito ng paraan pagda'wa, wasa'alit tawasul, yung pamagitan sa mga communication, paggamit ng social media, pagpalaganap ng kabutihan at pakikinabangan ng mga walang kaalaman. Ibig sabihin dito sa itawasul, marami po ang makukuha natin ni reward dito. Yung mag-share ka, halimbawa sa Facebook o kaya sa Twitter o kaya sa Instagram, sa TikTok. So, kahit may nakabuluhan o kahit sabihin natin maraming ditong mga masya, marami ditong mga gumagawa ng mga kahit anong kasamaan, importante iniwan mo doon yung kabutihan na yun. Mag-share ka about sa Islam, about sa takot kay Allah, about ng kahalagahan ng Ramadan, about ng kahalagahan ng pagqiyamul layl, about ng kahalagahan ng pagbasa ng Quran. Pag may gumagawa noon po, so may reward ka na rin. Wasay tawasul, yung paggamit ng social media, yung pagdakwa, kasali na po dito yung pagdakwa, nasrul khair, yung pinalaganap mo yung kabutihan. Ito po ay tulad na halimbawa magpo-post ka about ng sala o kaya kumukuha ka ng larawan na may isang hadis doon, ng isang aya doon, may translate man o wala, pag may nakakaalam doon, kahit sino, ang intention mo noon na kumbaga pinalaganap mo, pinopost mo yung turo ng Islam o kaya anong pinagbabawal ng Islam,
intention mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, so may reward ka na rin. Okay. Pang-apat, al-qudwatul hasana bil akhlaqi was suluk. Ito po pakikilahok ng mga proyektong gawang-gawa tulad ng Okay. Pang-apat, ito po ang magandang halimbawa sa pamagitan ng mabuting asal at wastong pag-uugali. Okay. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dito sabi ni Aisha radhiyallahu, tinanong si Aisha radhiyallahu anha kay kung anong pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sagot niya, wa innaka la'ala khuluqin azim. O sagot ni Aisha radhiyallahu anha sa nagtanong sa kanya, ang kaugalian ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay Quran. At pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta sa kanyang ugali. Ang ay tunay ang kanyang pag-uugali, ang malaki, kumbaga malaki ang kanyang pag-uugali. Bakit? Dahil ang kanyang pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay Quran po. Kung anong ituro ng Quran, yun po ang maging ugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa isang tao, dapat may ugali siya na tingnan o kaya na pwede gayahin ng ibang tao, pero ginagaya nila na sa kabutihan. Dapat ang ating ginagawa na ang kabutihan pa rin. Ito po ang pagdakwa. Mayroong dito dalawang uri na tungkol sa pagdakwa. May yung isang uri dalawang uri yung pagdadakwa. Pwede yung isa na pagsasalita, yung isa sa gawa. Anong ibig sabihin ng pagsasalita? Ibig sabihin magdadakwa ka na sinasabihan mo yung tao, inanyayahan mo yung mga tao sa kabutihan, sinabihan mo magsala kayo, magsadaka kayo, magpasting kayo, magbasa kayo ng Quran, halik kayo, mag-aral po tayo. Ito po ang da'wa pamagitan ng pagsasalita. Meron naman ng da'wa, yung pangalawang uring pagda'wa ng pamagitan ng gawain. Ibig sabihin dito yung gumagawa ka, hindi silent ka, wala kang sinasabi, wala kang ginawa ng kahit isang word ng salita. Pero pinakita mo, yung ginawa mo na pag pumunta ka ng magsasala, magpapasting ka, either yung fasting hindi naman nakikita, pero napansin ng mga tao ay palagi ka magpapasting, okay yung tuwing Ramadan at hindi sa Ramadan, kumbaga magpasting ka ng sunnah o pumunta ka sa mga seminar, umaattend ka sa mga seminar about ng Islam, o mag-aaral ka, pupunta ka sa pag-aaralan, pero hindi ka magbabanggit sa mga tao, mag-aral po tayo, ay pumunta po tayo sa seminar, may symposium doon may lecture doon about sa Islam. Hindi ka maganyan, pero pinakita mo at yung ginawa mo na yun, da'wa na po yun sa kanila. At dito, kaya sabi ko na mas maganda sa tao ay yung ginagawa niya na nakikita yung mga tao kung anong ginawa niya ng kabutihan. Okay. Mga magandang gawain din na pagpamanatili ng ugnayan sa mga kamag-anak, ito po ay tinawag ay silatul rahim. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dito, man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Ang ibig sabihin po, sino man ang nais na palawakin ang kanyang kabuhayan at pahabain ang kanyang buhay, panatilihin niya ang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Sino po ang itong kamag-anak? Yung side sa mother, pinsan mo, o mga tita o tito side sa mother, at din side sa father, yun po ang mga tinatawag dito mga kamag-anak natin. So dapat hindi po yun pinuputol. May hadis dito si Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat. Ibig sabihin po dito, hindi nakapasok sa paraiso yung pinuputol niya, yung ugnayan sa kamag-anak. Hindi niya kino-connection, wala silang communication. Hindi niya kumbaga binigyan ng pansin, hindi niya binibisita, hindi niya kinukumusta,
Kung malayo man tayo sa kanila na pwede na po isang chat, kumusta na po kayo diyan? O kung pwede tawagin, tinatawagan, kumusta na po kayo diyan? Kinumusta po sila na kung anong kalagayan nila kahit wala po tayong inaabot sa kanila, importante ay narinig nila ay may communication po tayo sa kanila sa ating mga kamag-anak. Kahit man na magbitaw sila ng mga masasakit ng salita, ang importante po hindi mapaloob sa ating puso ay gumaganti sa kanila. Nanatili sa ating puso na mahal natin sila dahil ito ang puto natin yung hadis ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nakapasok sa paraiso yung pinuputol niya yung ugnayan sa mga kamag-anak. At ito po paninindigan natin at gampanan natin at yung hadis ni Propeta na banggit natin kanina, kung sino man ang gusto niya ng palawakin ni Allah sa kanya ang kanyang rizki at pahabain ang kanyang at pahabain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay, panatilihin niya ang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Huwag niyang putulin ang ugnayan ng mga sa kamag-anak niya. Mga kapatid sa Islam, ang Ramadan, isa po ito magandang pagkakataon ng upang palakasin ang relihiyon sa pamilya, makipag-ugnayan sa mga kamag-anak at patawarin ng isa't isa. Kung ano man nangyari noon, may binibitawan sila ng salita na hindi magaganda at hindi nakapag-unawaan. Kaya po na may Ramadan pa at dito po pa tayo sa loob ng buwan ng Ramadan at ayusin natin po, chance po ito na mabago ang ating mga kaugalian at ating mga ginagawa na dito sa buwan ng Ramadan. Huwag natin na pansinin na o kaya huwag natin sabihin sa ating sarili na pag hindi niya ako binabati, pag hindi niya ako inaayos, pag hindi siya magte-text sa akin, hindi po siya patatawarin. Kahit alam niyo po ang mas mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na may alitan kung sino sa kanila na nauna na humingi ng tawad. Kung baga nag-chat o kung baga na sa pamagitan sa mga kaibigan nila na sabihin mo ang aking pinsan o sabihin mo ang aking kamag-anak o sabihin mo sa kanya ganito, gusto namin magbati at patawarin ko na siya kahit anong ginawa niya sa akin. So yun po, may chance po pa tayo. Nandito po tayo sa loob ng buwan ng Ramadan na wag natin hayaan nagwakas ang buwan ng Ramadan tapos hindi natin mabago ang ating mga kaugalian at hindi natin nakapagbigay ng ugnayan sa ating mga kamag-anak at hindi po tayo nakapagpatawad sa isa't isa. Si Allah subhanahu wa ta'ala innahu ghafurur rahim. Tunay si Allah subhanahu wa ta'ala siya ay mapatawarin at maawain. Na tayo pa kaya ng tao na hindi natin mabigyan ng mapatawad yung isang tao na humihingi sa ating ng tawad o kaya bakit po tayo na hindi humihingi kung ibang tao may kasalanan sa atin, bakit hindi natin na inuunahan ito sa buwan ng Ramadan na humingi po tayo sa kanila ng tawad? May nasabihan ba tayo o may nakapagbigay ba tayo ng salita ng mga mapapait o kaya na hindi magaganda dahil nasaktan sila dahil sa ating mga pagsasalita na hindi naman natin sinasadya o kaya sinasadya? So humingi po tayo sa kanila ng patawad. Alhamdulillah mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, huwag natin hayaan na pabayaan natin na lang na huwag natin pababayaan ng buwan ng Ramadan matatapos na wala po mababago sa ating sarili. Kahit man isa, ibig kong sabihin, kahit mang isa dito sa buwan ng Ramadan, may natuto po tayo, may nagawa po tayo. May natili po ng gawain ng ginagawa natin. Halimbawa na dito sa buwan ng Ramadan na to na mahilig ka magbasa ng Quran sa mga sala na badal fajar o badal zuhur o kaya mahilig ka na magdadawa, mag-share ng post itong sa buwan ng Ramadan
o kaya mahilig ka magbigay kahit man maliit, kahit 1 peso, 2 peso, 5 peso, yun ang inugali mo dito sa buwan ng Ramadan hangga't hindi mo yun naiiwanan kahit nagtapos na yung buwan ng Ramadan. Sa ibig sabihin, may nakukuha ka ng aral o ah, may nakukuha ka dito sa buwan ng Ramadan at sinabuhay mo kahit hindi buwan ng Ramadan, mga kapatid. At ugaliin natin na palagi po tayo na humihingi ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas lalo na po sa ating mga kapatid na 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 ano yun, na nakutian natin o kaya nakapagbigay po tayo ng salita na hindi magaganda, na tayo na po humingi sa kanilang tawad at saka ugaliin natin din na papatawarin natin yung mga tao na gumagawa sa atin ng mga anong-anong kwento o kahit anong gawain na ikakasaktan natin, na tayo na po ang magpapatawad sa kanila. Ugaliin natin po yun na palagi natin sila pinapapatawad po. Salamat, and then thank you sa inyo lahat na taga-subaybay o kaya na umaatin itong aral na inihiling ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana may reward ng ating binahagi dito at sana may natutunan po tayo kahit kunti man o kahit isa lang. Ang aking pag-ugali sa itong mga aral sa online man o kahit hindi, ang importante may isa lang yung mga tagapakinig, isa lang nakukuha nila o naintindihan nila, isa lang ang sinabuhay nila doon, alhamdulillah, malaki na po yon sa akin. At ugaliin natin din na yung pag-aaten sa pag-aaral, halimbawa itong ginagawa natin na online, na ikhlas pa rin, nataintin pa rin ang ating puso, na hindi po tayo umaten na dahil na idol natin yung tao, hindi po tayo umaten na dahil kumukuha po tayo doon kung anong mali niya, kung ano ang kamalian na sa pag-deliver o kaya kung anong kamalian na sa pag-meaning mga aya o kaya mga hadith, and wag natin ugaliin po yun. Ang ugaliin natin lang na kumukuha po tayo na kahit isa lang turo, kahit isa lang ng kabutihan, tapos sinabuhay natin. Ibig sabihin sa loob ng 30 days ng Ramadan, kung naka-attend ka sa 30 lecture o kaya symposium sa online, may isa ka lang doon pinipili na kinukuha at sinasabuhay. Ibig sabihin sa loob ng tatlong araw ng buwan ng Ramadan, may 3 utos at may 3 pinagbabawal na nakuha mo o sinasabuhay mo. So malaki na po yun. Salamat sa inyo lahat. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an wa ila huna faqat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.